Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Marami tayong balita dito. Meralco Bulls super team na sa EASL dahil kay Brownlee, RHJ, Romero at isa pang Asian import. Mukhang makakabawi na tayo dito At QMB Road to Lebanon and Gilas update sa kanya. At meron pong balita sa China, starting 5 nila, Road to Olympics, mga bata, ang Pilipinas kaya? Simulan po natin kay QMB. Ayon po kay Mr. Homer Saison, maraming salamat po sa post niya sa Twitter. Sa daming offers daw po kay QMB overseas, si QMB daw po is close to signing a deal in a Division 1 team sa Lebanese League. Sa Gilas naman mga kaibigan, ang updates po natin sa kanya, gusto talaga siyang makuha ng dalawang coach natin, si Coach Norman at eto si Coach Tim mga kaibigan. Base po yan dito sa sinabi ni Miss Erica D ng SVP. Malamang hindi po ito makalaro talaga sa SEA Games dahil walang FIBA break yan, pero malaking chance nito sa first window ng World Cup qualifier sa November dahil in touch sila ni Coach Team at eto meron po yung FIBA break. Abangan natin QMB, debut sa Gilas malamang November window. Ngayon, punta na po tayo sa mainit na balita natin sa EASL, ang competition na binubuo ng 7 bansa, 12 teams yan mga kaibigan, na kahit ilang PBA teams na po ang pinadala natin dito ay hindi pa rin tayo makaabot man lang sa knockout stage in 2 years na. Pero ang magandang balita mga kaibigan ay mukhang desidido ang ating PBA at eto yung team natin ngayon na Meralco Bulls na makabawi talaga tayo dito. Sunny Puersa po kasi ngayon si Justin Brownlee, Ronday Hollis Jefferson mga kaibigan, tapos may isa pang 6'10 Ismael Romero na import. Malakas din at malaki. National team player po ito ng Puerto Rico. Mahusay sa pick and roll. Malakas rebound. Impressive pa ang stats niya sa FIBA. Yan po yung pinaka-latest na laro niya rito sa FIBA AmeriCup 2025. Ang average niya mga kaibigan, tumataginting na 16 points and 8 rebounds. Talagang ayos yan mga kaibigan. At hindi lang yan, ayon dito sa report, naghahanap pa daw po ng isa pang Asian import ang Meralco. Mga kaibigan, kilala nyo naman po kung gaano kagaling itong mga imports natin. Si Brownlee at RHJ, mga best import natin yan. 3 bali imports natin ngayon dito, talagang magagaling. Kaya palag-palag talaga tayo sa paparating na season ng EASL. Alam nyo mga kaibigan, maganda po itong ginawa ng PBA at ng Meralco. Isa lang yung team na pinadala natin dito, pero tulungan, pahiraman ng imports para makuha natin yung kampyonato. Kasi mga kaibigan, ang competition na ito ay pinaghaharian po ng Japan. Back-to-back champion dito ay Japan B-League teams. 3 hanggang 5 po kasi yung imports nila. So eto mga kaibigan, mas maganda yung chance natin. So eto po yung group natin. Makakalaban natin ang Pilots, Macau Blackbirds at Ryukyu B-League teams. Malakas yan mga kaibigan, napakagandang laban. So eto na mga kaibigan, pag-usapan po natin ang Chinese national team at Gilas Pilipinas. Kasi ang China po ay possible ulit nating makalaban sa World Cup 2027 at sila malamang din ay makaagaw natin sa pwesto na makapasok dito sa Olympics 2028. So ito yung balita na nakita ko sa kanila. Mga kaibigan, how strong will the Chinese men's basketball team be in 3 years? Ang Gilas kaya mga kaibigan. So ito yung article sa kanila na nakita ko, translate natin sa English. So ito yung all 5 starting players nila na nakikita yun dito sa report. Ito yung una mga kaibigan ay OTE players sa US naglalaro sa Overtime Elite. Si Sao Wei Lun mga kaibigan na point guard. Grabe shooting at magaling pumasa. So ito yung pangalawa, kilala nyo naman to. Ito si Koyongshi. Ito po yung naglalaro ata pa rin dito sa Brooklyn Nets. So ito mga kaibigan ang pangatlo nila. Ito magaling to. Ito yung mythical pie dito sa Team China sa kakatapos lang na FIBA Asia Cup mga kaibigan. So malaki at talagang may talent yan, no hate. So ito yung pang-apat, starting center nila, kilala naman ng lahat to, si Han Seng-yang mga kaibigan. Kita nyo na naman ang laro niyan mga kaibigan. So yung panlima, yun dito sa report, sa in addition to starting 5, naturalized na forward or guard mga kaibigan na nakikita ko po base sa report sa kanila, ang target nila ay naturalized. Ito nga CBA player nila na dating NBA player, si Kenneth Lofton Jr. or eto nga yung MVP nila ngayon, CBA na si Barry Brown Jr. So eto nakikita ko na pinaghahandaan, mukhang pinaghahandaan ng China yung future mga kaibigan, mga bata yung possible nilang gamitin talaga dito. So sana sa atin din mga kaibigan, I'm sure gagawin ng SBP at ng Gilas yung magagawa nila. So in 3 years mga kaibigan medyo may edad na po talaga ang ating napakagaling si Justin Brownlee at ang ating GOAT ng PBA na sila Junmar, mga PBA players natin. So yung mga bata, mga core players natin yan, kung tatapatan ko to, yung mga bata,
Kai Soto, syempre ang sentro natin. Palag-palag yan kay Hansen Yang. Sa forward naman, AJ Edu or Ange Kwame na malamang local na po next year sa residency niya. So ito, sa trust natin, Kevin Kiambao, syempre, or Carl Tamayo. Sa shooting guard, ito, dito ko nilagay para sa akin na naturalize, mga kaibigan, yung kukunin natin. Kasi, alam nga naman kumuha pa tayo, mga kaibigan, kung ganito lineup natin. Kay Soto, may Edu ka pa, meron ka pang Kwame, may QMB ka pa, kukuha ka pa ba ng big man na naturalize, di ba? Maganda makuha natin ay etong mga guard ang laruan sila Jordan Clarkson 35 to 36 na that time, or much better mga Dylan Harper or Jalen Green. So ito sa starting point guard natin, para sa akin maganda in 3 years sa Olympics, JJ Mandakit, mga kaibigan, kasi kita ko talaga NBA prospect po ito, malamang nasa NBA na that time. At kita ko, kaibigan ko yung tatay nito, willing talaga sila na maglaro ito dito sa ating national team. Sana mabigyan ng opportunity.